Mga kapatid, purihin Panginoon Diyos po, no? At muli po ay makapagbahagi po ako ng kanyang salita sa gabi po na ito. And sa gabi po na ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa aklat ng Proverbs 11, no? Ito po ay puno, no, ng mga makabuluhang paalala sa bawat isa po sa atin. Tungkol po ito sa tamang pamumuhay, tamang pag-uugali, at tamang pagpapahalaga. So, bawat isa po sa atin, may mga pag-uugali po tayo na na pangit or hindi magaganda, no? No? At patuloy na binabago po tayo ng Panginoong Diyos po. Amen? At dapat po, no, bawat po, isa po sa atin, no, ay willing po tayo magpabago sa ating Panginoon. Amen po? Kaya po, sa gabi na ito, tayo po, bawat isa po sa atin, no, pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos. Kahit na ikaw ay pastor, tayo ay pastor, leaders man, Lord, leaders man, manggagawa o attendees man tayo o sa mga makakarinig po, no, salita ng Panginoon para sa ating lahat po ito, no, yung salita niya. Amen. So, ito po, no, mga kapatid, ah, habang binabasa ko po itong salita ng Panginoon, aminin ko po, no, talagang tinamaan po ako dito. Maraming aray, ouch, Lord, 'di ba? Dahil buhay po at totoo, tunay ang salita po ng Diyos. Amen. Tulad nga po ng sabi ko, may mga ugali po tayo na binabago ni Lord po. Amen. At ang salita niya ang magiging daan para tayo ay ituwid. Amen. And buksan po natin ang ating pong Biblia sa aklat ng Proverbs 11 verse 13 po. Basahin po natin siya sa above. Okay po. Sabi po dyan, ang gumagalang, tagapagdala ng chismis, mga lihim, ay inihahayag. Ngunit nakapagtatago ng bagay ang may espiritong tapat. Amen? Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin pinasasalamatan sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa gabi po na ito, samahan mo po kami na bulay-bulayin po namin ang iyong salita at buksan mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Lord God, na matuto po kaming tumanggap ng aming pagkakamali at tanggapin namin ang iyong pagtutuwid sa bawat isa po sa amin, Lord God. Kaya hinihingi po namin sa gabi na ito, Lord God, ang iyong gabay at maunawaan po namin ang nais mong ipabatid sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen po. So, muli po, no, balikan po natin yung Proverbs 11 verse 13. So, sabi po dyan, ang gumagalang, tagapagdala ng chismis, mga lihim, ay inihahayag. Ngunit nakapagtatago ng bagay ang may espiritong tapat. Amen po. So, sa ating pong lahat po, no, na naririto, na nakikinig, may mga oras, may mga lumalapit po sa atin, nagbabahagi ng kanilang saloobin, o kaya may mga plano, may mga desisyon tayo na ginagawa, no? May mga pag-uusap o impormasyon na gusto natin na ingatan, proteksyonan, di ba? At may mga usapin din tayo na naririnig na dapat din nating ingatan. Amen? Dahil kung ang isang tao ay nagiging tagapagdala ng chismis, ipinagkakalat ang mga sikreto o pinagkatiwalaang impormasyon ng iba, ito po ay nagdudulot ng kaguluhan. Amen po? At hindi ito nakakatulong sa paglago ng bawat isa po. Amen? So tayo po bilang mga mananampalataya, bilang magkakapatid, no, dapat maging mapagkakatiwalaan at magalang tayo sa mga lihim ng iba at magkaroon po tayo ng malasakit na na hindi pagkakalat ng mga impormasyon, no, na maaring na magdulot ito o maaaring makasakit o makasira sa buhay ng ibang tao. Amen po. So dito po sa Proverbs 11 verse 30, no, basahin po natin yung last part po niya. Sabi po diyan, ngunit nakapagtatago ng bagay ang may espiritong tapat. Amen? So, kung ang isang tao
ay may kakayahang magtago ng mga sikreto, no, at respetuhin ang privacy ng iba, ipinapakita nito ang katapatan at pagmamahal na bahagi ng tunay na pananampalataya. Amen? So, dito po sa talatang Proverbs 11 verse 13 po, no? So, dalawang uri po ng tao ang inilalarawan po dito. Unang-una, chismoso, chismosa. So, ano po ba itong mga chismoso, chismosa? So, ito po yung mga taong madaldal na walang preno. Ito po yung hindi kayang mag-ingat na mga lihim, no? Binubunyag ang dapat na hindi dapat ibunyag, no? Na kapag narinig yung mga ipapasa na yung mga narinig na salita, ang ginagawa ipinapasa agad. So, kapag may kwento, nadadagdagan. Alam niyo po 'yon? Nadadagdagan na parang magic sarap, parang gano'n, no? Yung parang mas lalong sumarap o parang pampasarap para mas masarap yung usapan, no? So, yun po yung mga chismoso, chismosa. And yung pangalawa po na isang uri, ang tao daw mapagkakatiwalaan. So, ito po yung tao na nagtatago ng anumang ipinagkatiwala sa kanya, hindi sinisira ang tiwala. May disiplina ang bibig, marunong tumahimik, at ipinapanalangin yung ipinagkatiwala na lihim. Amen? So, ibig sabihin po nito, mga kapatid, hindi lahat ng kaalaman nalalaman mo ay para ipamalita. Minsan, no? Minsan, ang tunay na karunungan ay hindi para magbigay, no, ng maraming salita, kundi ang pigilin ang sarili sa pagsasalita, lalo na kung ito ay makakapagdulot ng hindi maganda sa bawat isa. Amen po? Then, sabi po sa Proverbs 12 verse 23, sa above pa rin po tayo kung sino po yung may ano. Proverbs 12 verse 23. Sabi po diyan, ang taong marunong ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ipinahayag ng puso ng mga hangal ang kanilang kahangalan. Amen? So, ang matalinong tao ay nag-iingat sa kaalaman. Siguro naman po, alam natin ang tama at mali. Amen? Kapag tayo ay may nalaman, may sinabi, may napag-usapan, o may mga taong nagtiwala na magsabi ng kanilang nararamdaman. Okay? Hindi lang natin ito narinig. Dapat ipinapanalangin natin ito. Amen? Iniingatan natin ito. Pinoprotektahan natin ito at ikinagalang natin ito. Amen po? Punta po tayo sa Proverbs 25 po, verse 9. Okay po. Sabi po dyan, ipaglaban mo ang iyong usapin sa harap ng iyong kapwa at huwag mong ihayag ang lihim ng iba. So, ito po no ay hindi po siya simpleng paalala. Ito po ay utos ng karunungan. Hindi ibig sabihin na ipaglaban ay makikipag-away ka na. Hindi po ganun. Ibig sabihin, no, ayusin ang problema ng mahinahon, may respeto. Kung minsan po, no, tayo, no, hindi natin nababantayan din po yung ating emotion, maging yung ating mga dila sa pagsasalita, no, lalo na po kung napapasarap na yung mga usapan, no, hindi rin po pwede na inayos mo yung problema mo or inayos nyo yung problema nyo, pero may mga taong nadamay, no? At kadalasan po mga kapatid, may mga nasasabi na tayo na mga bagay na nakakasira at nakakapanakit ng damdamin ng iba, no? At nagdudulot to ng paglayo nila. At kapag nasira or nabasag yung tiwala, hindi ito madaling ibalik. Amen? Kapag nasira yung pangalan ng iba dahil sa ating dila, hindi ito basta-basta madaling ituwid
Lalo na kapag nagkalat tayo ng hindi dapat. Nagiging kasangkapan tayo ng kaguluhan, hindi ng kapayapaan. Amen po? And sabi po sa Leviticus 19, verse 16 po. Sa above pa rin po yan. Sabi po dyan, huwag sa above po yan. 19:16. Sandali lang po Wait lang po mga kapatid. Bakit iba to? Leviticus 19:16. Ay, sorry po, RTPB. Sorry po, RTPB po. Ayan, sige po. Sabi po dyan, huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa iyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. So, ang pagbubunyag po no, ng mga lihim o pagsabi ng mga sikreto, ito po ay isang paglabag sa tiwala no, at maaaring makasakit at magdulot ng pagkasira ng relasyon niya sa kapwa at sa relasyon niya sa Diyos. Amen? Ako po mga kapatid, ah, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil niremind po ako ng Panginoon. Nung time po, nung naranasan ko po ito noon, na wala akong masamang intensyon sa kapwa para ipahamak siya. Meron po akong natutunan, no? Sa pangyayari. Okay po? Meron po akong napulot na pagtutuwid, no? Lalo na po nung nabasa ko po ito nung karaan lang isang araw or hindi ko po matandaan eh. Basta nung nabasa ko po ito, no. So, na-correct po ako ng Panginoon. Alam ko po, bawat isa po sa atin, nakaranas din po, no. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda or dahil hindi natin nababantayan yung mga sarili natin, nasasabi natin yung dapat, hindi dapat sabihin. 'Di ba? So, nangyayari sa atin yan eh. Pero, doon sa pagkakamali, ang mahalaga, natututo po tayo at meron tayong natututunan. At yung natutunan natin, is yun yung kailangan po natin i-apply. Amen po? Kaya, nung nabasa ko po to, talagang, Lord, sorry. Sorry po. So, yun ang ginawa ko talaga. Humingi ako ng tawad sa Lord. So, ako po, tulad nga po sabi ko sa inyo, naranasan ko rin po talaga to. No? And, sabi po dyan, huwag sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak siya. So, mga kapatid, meron po ba kayong sitwasyon na nangyari ito na kailangan magsinungaling para lang mapahamak yung kapwa mo o yung kapatid mo? O kaya, yung kailangan mo magsinungaling para lang maligtas yung tao na yon, 'di ba? And sabi po diyan, ako si Yahweh, 'di ba? Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay maging saksi sa kasinungalingan at maging tagapagdala ng masasamang balita. Dahil ang Diyos natin ay hindi nagpapahiya, hindi nagsisiwalat ng kahinaan ng tao. He restore, not expose. Dahil si Yahweh, Diyos siya ng katotohanan, Diyos siya ng katarungan, Diyos siya ng relasyon. Amen? So mga kapatid, no, tandaan po natin, ang chismis, hindi po yan ministry. Hindi po yan love, hindi yan wisdom, lalong-lalo, hindi po yan concern. At wag po nating hayaan na mag-level up po yan sa atin. Dahil ang chismis po, ito po ay pagwasak at hindi po yan gusto ng Lord sa atin. Amen? So, tayo po, no, bawat isa sa atin, tinawag ng Diyos na maging tagapagdala ng kapayapaan, tinawag bilang tagapagdala ng tagapagbantay ng tiwala, tagapagpayo na may kasamang pag-ibig o may kasamang pagmamahal sa kapwa, sa kapatiran natin. Amen? So, punta po tayo sa 2 Peter
1 verse 5 to 8 po. Sabi po dyan, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat, sige pa po, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, mga kapatid, ito po no, sa bawat usapin or sa bawat meeting no, sa bawat mga issue na inaayos or hinihimay natin no, or may mga tao na nagsasabi ng kanilang mga saloobin po no, wag nating dalhin sa labas ang hindi dapat dalhin. Wag nating ipamalita ang hindi para ipamalita at wag nating sirain ang tiwalang ipinagkatiwala sa atin. Amen po? Dahil ang tunay na taong makadiyos ay hindi lamang marunong magsalita. Marunong siyang manahimik kung kinakailangan. Amen po? At ang tunay na katapatan ay hindi po yan nasusukat sa kung ano ang sinasabi mo, kundi kung ano ang kaya mong itago para sa kabutihan ng lahat. Hindi ko po sinasabi mga kapatid na magsinungaling tayo, no? Hindi po. Ah, hingin natin yung wisdom sa Lord, yung instruction ng ating Panginoon. Amen po? So mga kapatid, naway ah naway maging gabay natin ang salita ng Diyos sa bawat pulong o bawat mga usapin natin, no? At naway makita ng Diyos at ng tao na tayo ay mapagkakatiwalaang katiwala niya ng kapwa, 'di ba? Kaya po ang ating title sa gabi po na ito, ang bibig na madaldal, bunga ay kapahamakan 2.0. So, kapahamakan 2.0, bakit po may 2.0? Kasi po, 1.0, 'di ba? Local and 2.0 yung global. Ibig sabihin po no, nung panahon noon, yung chismis, kailangan mong lumabas ng bahay, mga pitbahay, no? Andun, nasasagap mo yung mga chismis. Pero global na ngayon, kumbaga, dahil sa loob ng bahay, pwede ka rin makipagchismisan. Kasi dahil sa mga cellphone, sa mga nauso mga gadgets ngayon, sa mga chat box, sa mga comment, di ba? Kaya nga po, 2.0. Amen po? So, mga kapatid, maikli lang po yung message, pero bago po tayo mag-end, no? Bago tayo mag-end at bago tayo manalangin sa ating komunyon, meron lang po sana akong tanong na iiwan after nyo po sagutin kung sino po yung mga may gustong sumagot, open po tayo, pwede po, ito po para po ito sa lahat and maging ako din po, sasagot din po ako, 'di ba? So, ang tanong ko po ay kung may isang tao na nawalan ng tiwala sa iyo dahil sa salita mo, paano mo sisimulan ang proseso ng restoration? Amen? So, paano mo po siya sisimulan? Amen po? So, yun lang po mga kapatid. Maraming salamat po. Sige po, mananalangin lang po muna ako. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso at mga salita. Turuan mo po kami maging taong may tapat na espiritu, Lord God, na marunong manahimik, marunong magmahal,
marunong mag-ingat sa tiwala. Huwag mo pong hayaan ang aming mga bibig, aming mga dila ay maging instrumento ng pagkasira, kundi maging daluyan ng pagpapagaling at kapayapaan. Panginoon, gawin mo po kaming ligtas na sandigan ng mga taong nangangailangan, Lord God, at sa bawat lihim na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, Lord God, naway mas lalo kaming maging kahawig o maging katulad ng iyong karakter, Lord God. Hallelujah. At maging mapagmahal, matapat, at mahabagin po kami. Panginoon, maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon, in the name of Jesus. Amen.